Mabilis kumambyo ang sasakyan nila Minche at nag-iba ng daan. Ma'am, ibang daan po ang tatahakin natin, ani ng driver kay Minche habang nakatingin ito sa side mirror. Tumango si Minche sa driver at niyakap ang pamangkin. Ang bodyguard nilang nakaupo sa unahan ay naging alerto rin. Mabilis niyang tinawagan si Timothy upang ipaalam na may sumusunod sa kanila. Lumayo muna si Timothy kay Janina bago sinagot ang tawag ng kapatid. Napatiimbagang siya nang marinig ang binabalita ng kapatid. Kailangan niyang manatiling kalmado at baka magalata ni Janina at mag-aalala ito. Pero huwag kang mag-alala at alam ng driver ang gagawin. Bawi ni Minche upang hindi na mag-alala ang kapatid. Tatawagan ko po ang kaibigan ko upang pasundan kayo riyan. Agad na ibinaba na ni Timothy ang tawag saka tinawagan si Tyrone. Sa kanilang dalawa kasi ay mas marami itong connection at mapadali ang lahat. May problema ba? Tanong ni Janina sa binata nang bumalik na ito sa tabi niya. Pilit nang umiti si Timothy at umiling may tinanong lang si Ate Minche, hindi na nagtanong muli si Janina sa binata. Ilang sansali pa ay may pumasok na isang nurse. Sir, the result is ready. Tinanguan ni Timothy ang nurse upang umalis na bago pilit nang umiti sa dalaga. May kukunin lang ako sa opisina ng doktor. Tikom ang bibig na tumango si Janina. Hinatid pa niya ang binata hanggang pinto. Ang tao nito ay naroon pa rin sa labas at nagbabantay. Pumasok ka na sa loob. Utos niya sa dalaga at siya na ang nagsara ng pinto. Bago pa siya makapasok sa opisina ng doktor ay tumawag ang kapatid upang ibalitang okay na ito at ligtas na nakauwi. Naglagay na rin siya ng security guard sa kanilang bahay. Pagpasok niya sa opisina ng doktor ay agad siyang nakipagkamay dito. Ito na ang result ng pinarush mong CT test, iniabot ng doktor ang isang brown folder kung saan nakalagay ang result. Halos pigil hininga si Timothy habang binubuksan ang folder. Kinakabahan din siya sa maaring maging resulta. Naidasal niyang sana ay positive. Congratulations! Nakangiting bati ng doktor habang pinapanood ang pagbuka ng bibig ng binata at baka sa mukha nito ang tuwa at hindi makapaniwala sa nababasa. Shit! Totoo ba ito? Hindi lang po ako namarnalik mata, do. Nagagalak niyang tanong sa doktor makalipas ang ilang minutong pagtitig sa hawak na papel. Makangiti pa ring tumango ang doktor at inilahad ang palad sa harapan ng binata. Sa halip na tanggapin events, kamay ng lalaking doktor ay nayakap ni Timothy ito dahil sa sobrang tuwa. Thank you, Doth. Tinapik-tapik ng doktor ang likod ng binata at masaya para dito. Again, congratulations. Naluluha na bumitaw na sa pagkayakap sa Ginoo si Timothy at muling pinakatitigan ang hawak na papel. Pagkapaalam sa doktor ay halos takbuin niya ang pabalik sa silid ng anak kung saan naghihintay si Janina. Napatayo si Janina nang biglang bumukas ang pinto. Parang naging nerbiyosa na siya dahil sa mga nangyari. Kinabahan lalo siya nang makitang hinahapong lumapit sa kanya ang binata. What's wrong? Nagtutubig ang mga matang sinalubong ni Timothy ang tingin ng dalaga. Babe, nahanap ko na ang kambal ni Trix. Namilog ang mga mata ni Janina at mukhang hindi makapaniwala sa narinig, totoong kambal ang naging anak ko. Nakangiting tumango si Timothy. Sorry kung hindi ko agad sa inabi sa iyo ang result sa pinaimbestigahan ko. Gusto ko kasi munang mahanap ang bata upang hindi ka na mag-alala ng husto at mag-isip na ikinapapahamak mo lang. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Janina dahil sa tuwa. Nasaan na siya? Gusto ko siyang makita. Hinawakan niya sa kamay ang binata at halos magmakaawa dito. Nakangiting iniabot ni Timothy ang hawak na papel sa dalaga. Nagtatakang pinakatitigan niya ang papel. Hindi agad pumasok sa isipan kung para saan ang papel na ibinibigay sa kanya ni Timothy at hindi niya rin maigalaw ang kamay. Nagsagawa ako ng safety test at ito ang result. Inilaabit na niya sa kamay ng dalaga ang papel. Saka lang parang nagkaroon ng lakas si Janina at mabilis na kinuha ang papel. Pagkabasa sa pangalan ng bata ay napahagulhol na siya ng iyak at tinakpan ang bibig gamit ang sariling palad. Aanak mo siya. Tumingin siya kay Marian. Niyakap ni Timothy ang dalaga mula sa tagiliran nito. Hindi siya nawala sa iyo at ibinalik siya sa iyo ni Lord nang hindi mo namalayan. Oh Esle, God! All this time ay tunay kong anak ang inangkin kong anak. Nagtatalo na si Janina dahil sa tuwa habang nakayakap sa baywang ng binata. Yes,
Sinapo niya sa magkabilang pisngi ang dalaga at nangiting hinalikan ito ng mabilis sa labi. Thank you. Kung hindi dahil sa iyo ay hindi ko ito matuklasan maging ang pagkatao ni Trix. Parang balon na burmalong ang luha sa mga mata niya. Walang mapagsidlan ang tuwa na nadarama niya ngayon. Kambal ang anak natin. Napaluha na rin si Timothy at nakangiting tumango bilang tugon sa tanong ng dalaga. Naintindihan niya ang nadarama nito na parang isang himala. Huwag kang mag-alala at pagbayarin ko sila sa ginawa nilang pagnakaw sa anak natin noon. Umiyak pa rin na tumango-tango siya sa binata habang mahigpit na nakayakap dito. Hindi niya akalaing anak niya ang natagpuan ng gabing iyon. Mabuti na lang pala at naisip niyang magpakamatay noon. Kung hindi, nakagat niya ang loob ng labi at mabilis na iwinaksi sa isipan ang hindi magandang naisip. Hindi niya kayang isipin na maaring nalunod o napunta sa hindi magandang kamay ang anak niya kung hindi niya ito natagapuan noon. Hayop si Lalby ang naibulong niya at sobrang laki ng galit niya ngayon para kay Jonah. Wala siyang ginawa dito para gawin sa kanya iyon noon. Ngayong nahanap na natin pareho ang mga anak natin ay hindi ko na sila patatakasin pa. Pagbayarin ko sila sa ginawa nila sa iyo at sa anak natin. Napatimbagang si Timothy. Nagagalit siya sa isiping itinapon noon ang kakambal ni Brick sa ilog. Inis na nanasipa ni Paul ang gulong A.V. kotse matapos makausap ang inutusang dukutin si Bricks. Kinakabahan din siya at mukhang may alam na si Timothy kaya naghihigpit sa seguridad. Ang inaalala niya ay ang kambal ni Trix. Iyon sana ang alas nila ngunit hindi na alam kung saan napadpad ang bata. Tinawagan niya si Jonah upang alamin kung ano ang ginagawa na. Papunta ako ngayon sa bahay nila Timothy at subukang mahiram ang bata. Pagbigay imporma ni Jonah sa binata. Good, gawin mo ang lahat dahil wala na tayong oras. Matigas niyang utos sa dalaga. Pagkababa ni Jonah sa tawag ay mabilis na siyang bumaba ng sasakyan. Hindi na siya nagulat nang mayroon na ring security guard sa bahay nila Timothy na dati naman ay wala. Ako ang mommy ni Trix at gusto ko siyang makita. Mataray na angil ni Jonah na lalaki ang ayaw siyang papasukin sa gate. Pasensya na po, ma'am, kailangan ko muna itawag kay Sir Timothy kung hayaan ka bang makapasok sa loob. Magalang na natura ng guard. Inirapan ni Jonah ang lalaki at hinayaan na itong matawagan si Timothy. Umangat ang isang sulok ng labi ni Timothy nang marinig ang sinabi ng guard. Papasukin mo pero make sure na hindi makalabas hanggat wala pa ako. Opo, sir. Pagkababa sa tawag ay nagpaalam na muna si Timothy sa dalaga. May importante lang akong asikasuhin. Papunta na rito sina Jezabel upang may makasama ka habang wala ako. Mag-ingat ka at balik agad. Hindi mawala ang kaba niya at natatakot na baka kung ano na naman ang maisip gawin na kasamaan nila Jonah at Paul. Iwil, hindi ko hahayaang mawalay pa kayong muli sa akin, hinalikan niya sa noo ang dalaga bago umalis. Sa bahay nila Timothy, nakangiting pumasok si Jonah sa bahay ng parents ng dating asawa. Nakailang punta na rin naman siya roon noon pero namamangha pa rin siya sa laki ng bahay. Pagkarating sa sala ay naroon si Trix kasama si Minche. Anak, how are you? I miss you so much, baby. Paglalambing niya sa bata. Okay lang po ako. Lumayo na si Trix sa ina at lumipat ng upo sa tabi ng tiyahin. Anak, may nakita akong magandang palaruan at gusto kitang dalhin doon. Aya ni Jonah sa bata. Kakauwi lang din namin kaya pagod ang bata. Kontra agad ni Minche. Pero, isa pa ay tumawag si Timothy at pauwi siya ngayon. Putol ni Minche sa iba pang nais sabihin ni Jonah. Biglang napangiti si Jonah pagkarinig sa pangalan ng binata. Alam niyang hindi siya matiis ng dating asawa. Kung kinakailangang dito siya matutulog ay gagawin niya. Honey, sinalubong ni Jonah ang binata at tangkang yayakapin ito, ngunit umiwas sa kanya ang binata. Nilapitan ni Timothy ang anak at hinalikan ito sa pisngi. Sumama ka muna kay Tita Minche sa room. Nakakaunawang tumango si Trix at mabilis na humawak sa kamay ng tiyahin upang pumanhik sa ikalawang palapag. Nang masigurong hindi na sila maririnig at makita ni Trix ay sakalang hinarap ni Timothy si Jonah. Timothy, I miss you. Alam mo bang sobra akong nag-aalala sa iyo dahil halos wala ka ng time sa amin ng anak mo. Lalapit sana siya sa binata ngunit inunahan siya nito. Dalhin siya sa basement. Utos ni Timothy sa tauhan na kanina pa sa labas lang ng pinto.
Nanlaki ang mga mata ni Jonah at kinabahan nang may tatlong lalaki ang biglang purmasok sa pinto. Honey, ano ang ibig mong sabihin? Umurong siya ng hakbang nang lumapit sa kanya ang tatlong lalaki. Sa halip na sagutin ang babae ay mabilis niyang inagaw ang cellphone nito nang tumunog. Timothy, cellphone ko iyan. Inagaw niya ang cellphone mula sa binata, ngunit mabilis nitong nailayo sa kanya. Open. Utos niya kay Jonah. No, hindi mo maaring pakilaman ang privacy ko. Dinaan na ni Jonah sa galit ang kaba na nadarama. Hindi maaring nabuksan ng binata ang cellphone niya at mabasa ang nilalaman ng conversation na mayroon sa cellphone niya. Madalas naman ay sa tawag sila nag-uusap ni Paul pero nahirap na. Hawakan ninyo siya. Utos ni Timothy sa dalawang lalaki. Manilis na pumiksi si Jonah at kumawala ng hawakan siya ng lalaki sa magkabila niyang braso. Sobrang lakas na ng kabog ng dibdib niya at mukhang natrap siya sa ngayon ng binata. Ano ang ibig sabihin nito, Timothy? Ano ang gagawin mo sa cellphone ko? Gusto ko lang naman malarnan kung ano pa ang plano ninyo ng Paul na iyon laban kay Janina. Ngumiti si Timothy sa dalaga. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Please, mag-usap tayo ng maayos at huwag no akong idaan sa puwersahan. Pakiusap niya sa binata at hindi dapat siya padadala sa galit at takot na nadarama ngayon. Walang dapat ng pag-usapan at alam ko na hindi ikaw ang tunay na ina ni Trix. Hindi na nagpangpa si Timothy. Daig pa ni Jonah ang nasabugan ng bomba dahil sa narinig. Umiling siya habang nanlalaki ang mga mata. Ano ang pinagsasabi din? Anak ko si Trix, galing siya sa sinapupunan ko. Galit na sinapo ni Timothy ang magkabilang gilid ng labi ng dalaga at pinsil iyon, hindi mo ako maluluko ng habang buhay. Pagbayaran ninyo lahat ng kahayupang ginawa ninyo sa mga anak ko. Halos lurmuwa na ang mga mata ni Jonah dahil sa gulat at takot kay Timothy. Kulang na lang ay bugahan siya nito ng apoy. Nakakapaso ang mga titig nito sa kanya. Napailing siya at pilit na kumawala sa hawak ng dalawang lalaki, ngunit walang laban ang lakas niya sa mga ito. Hindi pumasok sa isipan niya na maaring matuklasan ng binata ang sekreto nila ni Paul. Marahas na binitiwan ni Timothy ang mukha ng dalaga at mukhang nandidiring pinunasan ang kamay na ginawa sa paghawak dito kanina, gamit ang tissue. Napalunok ng sariling laway si Jonah bago pinatigas ang anyo. Hindi dapat siya padaig sa tekor na nadarama ngayon. Sukol na siya ng binata at wala nang kawala kaya kailangan niyang gamitin ang alas. For sure na nasabi na rin sa iyo ni Janina ang tungkol sa isa niyo pang anak. Napangisi si Jonah nang makitang natigilan si Timothy. Hinayaan muna ni Timothy na magsalita ang babae at gustong marinig kung ano pa ang sasabihin nito upang makaligtas sa kanyang galit. Kapag hindi mo ako pinakawalan ngayon ay hindi na ninyo mahanap pa ang isang bata. Hindi mo ako maaring galawin dahil ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang kakambal ni Briggs. Sinalubong ni Timothy ang nanghahamon na mga titig ni Jonah. Yun ay kung hawak niyo pa siya. Natigilan si Jonah at kinabahan na naman. Binalot ng takot ang puso niya sa pagkakataong ito. Kung ang pagkataon ni Trix ay natuklasan ni Timothy, hindi malabong napahanap na rin ito ang isa pang anak. Imposible na ibulong ni Jonah sa sarili. Imposibleng mahanap nila ang bata dahil walang clue kung nasaan na ito o kung saan niya dinala noon. Lahat ng ginagawa ninyo ng kasabwat mo ay may mabuting na idudulot sa amin. Hindi mo magamit sa akin ang alas mong iyan dahil hindi pinabayaan ni Lord ang bata noong itinapon mo sa ilog. Biglang bumigay ang mga tuhod ni Jonah dahil nang hina sa narinig. Nagmukha siyang nakalanbitin na mula sa pagkahawak ng dalawang lalaki sa mga braso niya. Sa ilog na niya itinapon ang bata noon. Paano nalaman ng binata ang tungkol doon? Hindi siya pinabayaan ng kanyang anghel at agad ding ibinalik kay Janina ng gabing ding iyon ang isa pa niyang anak. Dugtong pa ni Timothy. Nandidilat ang mga mata ni Jonah habang nakayuko kung ganoon ang naampon ni Janina ay ang batang naitapon niya noon. At natuklasan ni Timothy dahil sinalina ng dugo ang bata. No, hindi maari. Bakit? Bakit siya lang ang sinuswerte sa buhay? Hingapis niyang naibulalas habang umiiling at ang tinutukoy ay si Janina. Hawak ko na rin ang doktor na kasabwat ninyo. Napaiyak si Jonah at napaupo habang nakataas ang mga kamay dahil hawak ng dalawang lalaki. No, ayaw kong makulong. Honey, I really love you. Please spare me alang-alang kay Trix.
Tiyak na malungkot siya kapag nalaman na mawala ako sa tabi niya. Ako pa rin ang kinikilala niyang ina dahil ako ang nagpalaki sa kanya pagmakaawa niya sa binata. Walang kapatawaran ang ginawa ninyo lalo na nang tinangkan niyong patayin muli ang anak ko. Tumalin ang mga titig niya babae. Wala akong alam sa nangyari ngayon sa anak mo. Hindi ko alam kung sino ang bumangga sa bata. Pagsisinungaling at pagkailan niya. Mabilis na pinindot ni Timothy ang buton ng cellphone ni Jonah at ayaw na pakinggan mga sinasabi ng babae. Nang makitang kailangan ang fingerprint ay mabilis niyang inilapit iyon sa daliri ni Jonah. Muling nagpumigla si Jonah at ikinuyom ang mga kamay upang hindi magamot ang fingerprint niya. Ngunit desidedo si Timothy na mabuksan ang cellphone niya. Walang awa na kinuha ang daliri niya at halos baliin iyon upang maituwid lang. Ah! Ouch! Hindi nakaramdam ng awa si Timothy sa babae kahit umiyak na ito dahil sa sakit. Mahigpit niyang hinawakan ang hinlalaki nito at itinapat sa screen ng fingerprint. Parang gusto na lang ni Jonah lumubog sa sahig nang tuluyang mabuksan na ang cellphone niya. Wala na siyang ligtas pa sa krimeng ginawa kasama si Paul. Parang sasabog na rin ang puso niya dahil sa pinagsamang emosyon. Takot sa kagalit ang nadarama niya ng mga oras na iyon. Hindi niya rin matanggap na hanggang sa huli ay si Jarnina pa rin ang masaya sa kanilang dalawa. Mabilis na hinanap ni Timothy ang message mula kay Paul. Siya ang nag-reply sa message nito. Huwag kang tumawag at nasa tabi ko si Timothy. Umangat ang isang sulok ng labi niya matapos mapindot ang sent message. Dumilim ang aura ng mukha ni Paul nang mabasa ang message ni Jonah. Agad siyang nag-reply at alam niyang walang iba namang nakakabasa at maingat si Jonah. Makukuha mo ba ang bata? Mabilis na reply ni Timothy. Purnayak na si Timothy na isama ko sa playground si Trix. Napangisi si Paul matapos mabasa ang reply ni Jonah. Good. Abangan ko kayo sa lugar na iyon at didiritso na kayo sa bus stop upang makaalis. Hindi kayo maari sumakay sa airplane dahil madali kayong mahanap ni Timothy. Mahabang reply ni Paul. Naikuyom ni Timothy ang kaliwang kamay habang binabasa ang reply ni Paul. Nangalit ang bagang niya nang mapatingin kay Jonah. Dalhin niya na siya sa basement at bantayan mabuti na hindi makatakas. Utos niya sa tauhan. Nagwala si Jonah at tinawag si Trix upang dito humingi tulong ngunit mukhang walang ibang nakakarinig sa kanya. Kahit ang katulong ay nakatingin lang sa kanya at hindi man lang naaawa. Alam niyang kapag nahuli si Paul ay katapusan na rin niya at sa kulungan ang bagsak nilang dalawa. Nanlaban siya at nagkasugat na ang mga binti dahil pakalagkad siyang ibinaba sa hagdan. Pagdating sa loob ng bodega ay mukhang pinaghandaan talaga dahil malinis iyon. Wala siyang makitang gamit na maaring magamit na armas, wala ring ibang daan dahil ang bintana ay may bakal na nakaharang. Bantayan ninyong mabuti ang babaeng iyan at hindi maaring makatakas. Huwag palinlang sa mga dahilan niya, maliwanag. Bili ni Timothy sa 3 tauhan niya. Opo, sir. Magkapanabay na tugon ng 3 sa binata. Honey, please pakawalan mo ako dito. Nagbago na ako at tunay kitang mahal. Umiiyak na pagmamakaawa ni Jonah sa binata. Mukhang nabibinging tiningnan ni Timothy ang babae. Busalan niya na rin ang bibig niya at maingay. Nanlaki ang mga mata ni Jonah at matigas na umiling, "No, you can't do this to me, Timothy. Labag sa batas itong ginagawa mo sa akin." Umangat ang isang sulok ng labi ni Timothy. Alam mo palang may batas. Pero nang ninakaw mo ang mga anak ni Janina ay naisip mo ba iyan? Umiiyak na umiling si Jonah at patuloy na nagnakaawa, binata, nagsisi na ako. Please, wag mo gawin ito sa akin alang-alang sa pinagsarmahan natin bilang mag-asawa noon. Walang kapatawaran ang ginawa ninyo at nararapat lang na pareho kayong mabulok sa bilanguan. Matigas na tura ni Timothy sa kainutusan nuli ang tauhan na lagyan na ng busak ang bibig ng babae. Gustong manipa ni Jonah ngunit nakatali ang mga paa niya. Iniiwas niya ang ulo sa lalaki ngunit pinagtulungan siya habang sa malagyan ng panyo ang bibig niya. Naiyak na lang siya at tinawag sa isipan ang ina. Naidasal na sana ay maramdaman ng ina na nasa panganib ang buhay niya at hanapin siya. Naidasal niya rin na sana ay mapansin ni Paul na ibang tao ang kausap nito sa text message. Hindi ito maaring mahuli ng kapulisan. Pinuntahan ni Timothy ang anak sa silid nito at sinilip kung gising pa. Tumayo si Minchie nang makita ang kapatid.
Maingay niyang inayos ang kurmot ng pamangkin na katutulog lang. Nasaan na siya? Pabulong niyang tanong sa kapatid. Nasa basement. Tumingin siya sa anak, hindi ba siya nalungkot? Yumeling si Minch. Alam na niyan si Janina ang tunay niyang ina at takot siya kay Jonah. Napabuntong hininga si Timothy at nilapitan ang anak sa kamaingat na hinalikan ito sa noo. Mag-ingat ka pa rin bukas kahit may pulis kang kasama. Lumayo muna si Timothy sa anak saka sinagot ang kapatid. Ikaw na muna ang bahala kay Trix at kailangan kong bumalik sa hospital. Tumango muli si Minche at sabay na silang lumabas ng kapatid sa silid. Pagkababa sa sala ay nag-usap pa sila bago umalis si Timothy. Sinilip niya si Jonah sa basement, kahit papaano na'y naawa siya nang makita itong nakatali. Pero nangingibabaw ang galit niya dito kapag naalala ang ginawa sa kakambal ni Trix. Inis na sinundan ng tingin ni Jonah ang babae na sinilip lang siya, at umalis din, wala na talaga siyang pag-asa na makatakas sa kanay ni Timothy at sa batas bukas. Pagkarating ni Timothy sa hospital ay naroon si Danny. Salamat sa pag-aruga at tulong ka Janina mula noon hanggang ngayon, masaya ako at natagpuan ka na nila. Ang hiling ko lang ay sana huwag mong ilayo sa akin ang bata. Hindi mangyayari iyang naisip mo bagkus ay madagdagan pa at mas makulit si Trix. Tonong nanakot na ani Timothy. Natawa si Danny at nagustuhan ang narinig. Maging ang mga mata ay nakangiti at excited na makilala rin ang kambal ni Marian. Tatawagan ko ang asawa ko at tiyak na matuwa siya pag nakita si Trix. Sobrang saya ni Janina na makitang masaya ang baklang tinuturing na kapatid. Halatang excited ito sa pagbabalita sa asawa nito tungkol sa kakambal ni Marian. Pagbaling niya kay Timothy ay nagpapasalamat ang tinging ipinukol niya rito. Nakangiting nilapitan ni Timothy ang dalaga at niyakap ito, I love you, mahal mo ay mahal ko rin. Dada? Sabay na napatingin sina Janina at Timothy nang marinig ang munting tinig ng bata. Nakapikit rin ito at may tinatawag.